ako, Zheng Xiao, ang huling dragon. Kita mo na. Huwag kang kabahan, Xiaoxian. Anong oras na? Alas 2:15. Xiaoxian, anong oras ko binuksan ang mga baraha? 2:56. Imulat mo ang mga mata mo at pagmasdang mabuti. Kung ganon, ang apat na barahang ito, ibig sabihin by 1456. Kasi ba, hindi ito maaaring mangyari. Ay nako, itong batang ito, manganganak na ang asawa niya, ang bagal-bagal niya. Cheng, isasama kita sa ospital. Ingat. Sakop na to ng Green Snake Gang. Inisin nyo ang kalye. Kinig kayo, bawal ang makadaan dito. Isara lahat ng tindahan. Makipagtulungan kayo, hindi kayo sasaktan. Kung hindi, ay maghintay kayo ng kapahamakan. Maumanhin po, pasensya na, Kuya Je. Nakakaharang ang sasakyan nyo. Nagmamadali po ako. Pwede po paalisin ang kotse? Kung may bundok sa harap mo, papaalisin mo ba? Hindi po. Ako ang bundok. Ako ang magpapaalis. Basagin nyo. Basagang mabuti. Basag. Wala na. Pinaghirapan kong ipunto? 80 basagin. Ahaha, 80. Ipagbili nyo to sa junk shop. Kuya, may medyas na seda dito. Grabe naman, pwede naman paglinis lang, pero sinira pa sa sakyan. Diba't sinabi kong linisin ang kalsada? Oh hoy, matanda, ang swerte mo sa mga babae. Napakaganda ng asawa mo. Cheng, nasaktan ka ba? Ginoong mga anak na ang manugang ko, nagmamadali akong dalhin siya sa ospital. Paalisin niyo na kami. Ang manugang mo, ang sanggol ba sa tiyan niya ay sayo? Ahaha, hindi ganyan ang asta mo kanina nang inaaway mo ako sa labas. Nagsalita na ako ng masyado, pero ang manugang kong ito, Wala akong kinalaman sa ginagawa niya. Hindi ko yung problema. Mahirap na pamilya niyo. Ang mga anak niyo'y mamumuhay din sa hirap. Gusto mo akong sampalin? Matandang halos nakalibing na sa lupa. Nalabanan mo ako. Kaya mo ba akong talunin? Ahahaha. Ginoong Shu, nanganganak na ang babae, hindi na pwede. Ang pag-antay, dalhin muna namin siya sa ospital. Pagbalik ko, bahala na kayo sa akin. Matanda, may restaurant ba kayo? Nagugutom din naman kami. Paglingkuran nyo kaming mabuti. Baka pagbigyan ko kayo kapag nasaya ako. Sarado kami ngayon. Tatay. Bukas na ba ang tindahan? Salot ka sa lipunan. Hindi mo maaring hindi alam ang batas ng Dragonhead. Una, huwag gambalain ng mga tao. Pangalawa, bawal ang pilit na pagbili. Pangatlo, huwag pahirapan ang mamamayan. Tatlong batas na ipinataw ng Dragonhead. May lakas ka bang sumuway? Ang galing mong magsalita. Kung ganun ka kamaing magpaliwanag, sagutin mo ang mga tanong ko. Kapag tama ang sagot mo, tanga kang matanda, pwedeng umalis ang manugang mo. Kapag mali ka, nalaro na namin lahat. Pero hindi pa namin na-try ang buntis. Dali mo ako sa bahay sa loob ng 10 minuto. Oh, Wala kang hiya. Gusto kitang tanungin, anong sasakyan? Kahit 1 pulgada ay hindi ka makagalaw. Hindi mo masagot? Ito'y Molino de Viento. Sa iyong mababang katalinuhan, dapat kang apihin. Oh? Halika. Pwede kang gumawa ng siomay dito. Itong siomay na may karne at 8 gulay ang gusto ko. Sa karne, gusto ko hipon. Sa gulay naman, kutsay. Dapat iba-iba ang hugis ng bawat siomay. Gusto mong kumain ng siomay? Pwede akong gumawa ng siomay. Pero bakit babaeing buntis ang pinapahamak mo? Anong saysay ng pagpapaluto sa matanda? Masaya ang pagpahirap sa buntis para sa akin. Halimaw? Ay, sige, gagawa ako ng siomay. Anong laro ang gusto mo? Makikipaglaro ako? Basta pakawalan mo siya. Pakawalan ko siya? Basta masaya kayong dalawa sa akin ngayon. Papakawalan ko kayo. Sige.
Anong pagkain ang ayaw ng tao? Durian, Mali. wansoy, Mali pa rin. Matanda, bakit ang dali-daling tanong di mo masagot? Karapat dapat magdusa ang manugang mo. Hahaha. paumanhin, nakikiusap ako, tigilan ang pagpapahirap sa manugang ko. Pakawalan mo na siya. Lahat ng tanong ay inilahad ko na. Hindi mo nasagot. Wala akong kinalaman dyan. Pahirap, di ba? Uy, tama na ang matanda. Okay? Dalin mo dito ang siomay. Bilisan mo. Lahat ng sagot ko. Tama. Bakit ayaw mo kaming pakawalan? Huwag mo akong sisihin. 3 beses ka muna sumagong mali bago nakuha. Sa tingin mo tama ang sagot niya. Kumusta? Asawa? Anak, bumalik ka agad. Ako at si Itay. Kumusta? Asawa? Kumusta? May nangyari sa amin. Bilisan mo ang takbo ng sasakyan. Aray, Tumawag ka. Hahayaan kita. Kung hindi mo kayang gawin ang siomay, kahit isumbong mo pa sa Diyos, walang silbi. kuya, nakikiusap ako. Pakiusap. Manganganak na ako. Pakawalan niyo na kami. Hindi pwede. Tumawag ka ng tulong. Galit na galit ako. Kaya dapat kayong parusahan. Tandang gawa mismo ng manugang mo ang siomay. Ang bango ng amoy. Kaya mo bang kainin? Ha. Kainin mo agad ang siomay ng manugang mo. Gawa ng manugang mo ang siomay. Masarap ba? Nagsaya ka na't gumawa ng gulo? Ano pa ang gusto mo? Pwede na ba kaming umalis? Pakawalan kayo. Hindi pwede. Ipagpatuloy natin ang laro. Aling pinto ang hindi magsasara. Tapos ka na ba? Sumisigaw ka sa akin, sasabihin ko sa'yo, wala ka ng karapatang sumagot. Sasabihin ko sa'yo, paparating na ang anak ko. Pagdating niya, huwag kayong tatakas. Walang kwentang anak yan. 7 tao kami. Hindi ako takot sa anak mo. Pinutol mo dapat ang 2.5 kilo na baka, gawing bola-bola at ibigay sa akin. Ang paggawa ng beef balls na hampas kamay ay pisikal na trabaho. Ang martilyong pangbatok sa baka dapat ay 3 kati. Ang bigat, malapit ng manganak ang manugang ko, hindi niya kaya yon. Hindi rin naman ako gumawa. Wala akong pakialam dyan. Hindi ba siya kayang gumawa? Ipanganak na niya dito ang sanggol. At gumawa, Nakipag-away ako sa'yo. Tandang, talagang maglalakas loob ka. Gagawa ako ng beef meatballs para sa'yo. Sige. Ngayon pa lang nakatingin na ako sa'yo. Mga kapatid, ngayong retirado na ang Dragonhead, simula ngayon, Green Snake Gang na ang mamamahala sa Nan City, patugtugin na ang musika. Hindi. Cheng. Bakit? Jeho, may humaharang sa daan. Narito na ang Green Snake Gang. Kung ayaw niyong mamatay, umalis kayo. Green Snake Gang. Isang hamak na gang lang yan? Anong kapal ng mukha? Bakante, ang kalye na ito. Saan ba kayo galing? Mas mabuti pang umuwi kayo. Bawal sa Dragon Gate ang guluhin ang mga tao. Sino nag-utos na bakantehin ang kalye? Siyempre, aming hepe, ang master ng Green Snake Gang, Master Shuji, simula ngayon. Sa amin na ang kalyeng ito, sabi ng mga kasama sa restaurant. Naglalaro ang master sa matanda at buntis. Ang galing nun! Tingnan natin. Kung may talino kayo, lumayas na kayo agad. Buntis. Tatay, asawa. Bugbugin sila at ipasok sa ospital. Ayusin ko na si Shuji ngayon din. Opo. Anong gagawin niya? Magsasagasa ba siya ng kotse? Ang kapal!
Sino yan? Ang yabang? May time ka pa bang magpapansin sa akin? Durugin silang lahat. Kabagot lang na sumayaw. Lolo, may champagne ka pa ba? Oo, naalala ko, naging lolo ka ngayon. Di ba? Mga kapatid natin, ipagdiwang natin ngayong araw mo. Pakawalan mo ang manugang ko. Sarili ko'y ibibigay ko sa iyo. Anong pagmamadali? Pag-usapan natin yan pagkatapos ng selebrasyon. Haha. Haha. Cheng, wala akong kwenta. Teka, bakit ka umiiyak? Kung may makakita, isipin nilang inapi ka ng mga kasama ko. Tumigil ka sa pag-iyak. Kinakatuwaan ka lang nila. Biyayaan mula sa nakaraang buhay mo. Dapat masaya ka. Alam mo, ngumiti ka. Ganito gawin mo. Hahaha. Ganyan. Tuloy-tuloy lang. Pagod na ako. Pakiusap, huwag mo kaming patayin. Uy, bakit ka nagmamadali? Nagmamadali ka bang mag-reincarnasyon? Nagsasaya lang ako. Uy, ituloy natin. Ano pa ba ang gusto mo? Hahaha. Uy, may balita ako tungkol sa Nyutai Mori sa ibang bansa. Subukan kaya natin ang Nyutai Mori? Ano sa tingin mo? Hahaha. Uy. Halika rito. Halika. Lumapit ka. Makinig ka sa akin. Lumuhod ka at ubusin mo ang beef balls. Saka ka namin pakakawalan. Ayos ba? Patayin mo na ako. Patayin mo ako. Huwag niyo siyang pahiyain sa harap ko. Huwag mo siyang apihin. Bantayan mo siyang mabuti. Buksan mo ang mga mata niya. Panoorin niya ito. Halika na. Hahaha. Kainin mo. Kainin. Aray! Hahaha! Nahuli niya. Ay! Nahuli niya pala. Sino? Koje, naghahanap ka ng away. Gets ko. Ikaw ba yung walang kwentang asawa ng buntis na to? Sayang naman. Ang asawa mo'y ginaya ang itsura ko. Hahaha. 3 minuto, papatirisin ko kayong lahat sa ospital ng kalahating taon. Hiera na to. Sige, mga tauhan ko lahat dito. Tatakot pa ba ako sa'yo? Patayin niyo siya. Dito ba ang ospital? May buntis na mga anak na punta kayo rito agad. Mga walang kwentang basura. Tawagin niyo ang pangalawang kapatid ko. Ikaw na ang sunod. Sige na. Ayoko ng mga nananakit sa pamilya ko. Aray. Uy, nasaan ang buntis? Nasaan siya? Agi, Huwag kang mag-alala. Ligtas kayong mag-ina pagkatiwalaan mo ako. Anong gagawin natin sa kanya? Ginoong Ho. Ano ang ating mga patakaran? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kapag may humamak sa akin, dobleng ginhawa ang ibabalik ko. Ngayon, hahanap ako ng katarungan para sa pamilya ko. Halika. Umupo ka lang dyan. Tingnan natin kung paano maghihiganti ang anak mo. Asikasuhin mo ang mga walang hiyang ito. Gawin mo ang gusto mong gawin. Palo ka ng palo ngayon. Hindi ka papagbuhatan ng tatay mo. Tigil. Ate, nabali ang kadyang ko. Punta ako sa ospital. Gusto mong pumunta sa ospital? Bayaran mo muna ang utang nyo. Tapos tayo naman ang mag-aabutan sa pang-aapi sa asawa ko. Sabihin mo sa kanya ang patakaran nitong alarm clock. Si Mr. Ho ang pinakadisiplinado. Magkukuwenta itong alarm clock ng 5 minuto. Kung matatapos nyo ang hiling ni Mr. Ho bago tumunog ang alarm, hindi ko kayo parurusahan kung hindi natupad. Kunin mo ngayon ang 5 kilong baka. Gumawa ka ng beef balls bago mag-alarm.
Anak, anong kinukutkot ng batang yan? Ang kapal ng mukha mo. 1 minuto na lang. Kapag hindi mo nagawang meatballs, gagawin kitang gulay. Ang lakas ng loob mo. Kung makarating ang pangalawa kong kapatid, pag-aalahan ko ang gutom mo't abo. Kung tapat ka, dapat mong panagutan ang ginawa mo. Kung hindi ka tapat, huhulihin ko lahat sa talaan mo. Bilis, bilis. Ang bagal mo naman. Lalaki ka ba? Pagod na ako. Wala kang karapatang mapagod nang pahirapan mo ang manugang ko kanina. Naisip mo ba kung gaano siya kahabag-habag? Pulutin mo ang mga bola, banlawan sa timba ng basura at kainin mo. Pangahas mong dinungisan ang puri ko. Ako ang leader ng Green Snake Gang. Babaguhin kita sa isang tawag. Anak, ang baho ng bunganga niya. Bugbugin hanggang kumain. Patunog ang alarm sa 2 minuto. Kapag hindi mo natapos, alam mo ang kahihinatnan? Tapos na akong kumain. Magpapayo ako na pakawalan mo ako agad. Kung hindi, narito ang aking pangalawang kapatid. Walang makakatakas sa inyo. Ang tigas ng ulo mo. Ibalot mo na lang ang natirang palaman ng siomay. Sinasabi ko sa iyo, madali akong mauto. Ang pangalawang kapatid ko ay hindi madaling mauto. 15 minuto. Gagawin ko. Hindi ako natatakot sa iyo. Anak, pagawa mo lang siya ng siomay, masyadong mura para sa kanya. Paghirapan mo siya, ibitin ng patiwarik at pagawa siyang gumawa ng siomay sa posisyong iyon. Tatay, may tutol ba kayo? Sige, Anong gusto mo? Hindi na natin kailangan maging mahinahon sa pakikitungo sa mga bruto. Huwag kayong lumapit. Huwag niyo akong hawakan. kung talagang maiibitid ng patiwarik ang batang ito, naalala ko ang isang bagay Sabihin mo ng detalyado, tatay. noong pumapatay kami ng baboy sa baryo. Hindi ba ganyan din sila pinapatak ng dugo sa pagbitin ng patiwarik? Naririnig mo ba kung hindi ka gagawa ng siomay, papatayin kita parang baboy? Hindi. Gagawa ko ng siomay. Ano ba itong mga siomay na ginawa mo? Ang tao ba itong kinain na to? Tanda, huwag mong isipin kayang lumaban ng anak mo. Takot ako sa'yo. Kinig ka. Nandito na ang aking pangalawang kapatid. Papatayin ko talaga kayo at ang pamilya mo. Papatayin ko ang buong angkan nyo. Sa harap ko, pangahas mong binaanan ng aking ama. Aayusin ko ang basurang bibig mo ngayon din. Kunin mo rito ang aso ko. Ngayon, kumain kasama ng aso. Hayaan mong makisubo ako sa aso. Anong klase siyang tao? Anong karapatan niyang makisalo sa aso natin? Ikaw ang kumain nito. Ngayon ang aso ang kakain ng siomay. Ikaw naman, kakain ka ng tae ng aso. Kung ang alarm ang mauna o ang aso ang matapos kumain, pupugutan kita ng ulo. Sasamahan kita sa laban. Ngayon nagsimula ng kumain ng siomay ang aso. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ikaw ang bahala sa sarili mo. Lahat ng aso may sariling araw. Gaya ng tao. Hintayin mo ako. Kumagat ka ng malaki at dilaan mo ang lalagyan. Huwag mo na akong apihin. Okay, sinabi ko na, ano ba ang gusto mo? Babayaran kita ng buo. Hindi mo mabibigay ang gusto ko. Hindi ba pera lang yan? May pera ako. May problema bang hindi kayang ayusin ang pera? Magkano gusto mo? Ibibigay ko. 3 bagay lang ang hihingin ko ngayon. Makinig ka sa akin. Sabihin mo. Una, patas na trato. Pangalawa, patas na trato.
Pangatlo, patas na trato. Nabawasan na ang galit mo, maging mabait ka na, pakawalan mo na ako. Kuya, nabali ang mga tadyang ko. Huwag kang mag-alala. Bayad na ang utang ng asawa ko. Ibalik mo na ang utang ng tatay ko. Tatay, paano kanya inapi kanina? Pinilit niya akong maglaro ng bugtong. Pag mali ako, pahihirapan niya si Cheng Cheng at ibubuhos ang champagne sa ulo ko. Bigyan din kita ng 3 pagsubok na sagutin ito. Kung tama ang isang sagot mo, pakakawalan kita ngayon din. Paano kung hindi ko masagot? Ako ang magpapasya ng parusa kapag mali ka. Kung mali ang lahat ng sagot mo, hindi ka na makakagalaw pagkatapos nito. Sasagot ako. 1 minuto para sumagot. Anong bibig ang walang dila? Walang dila sa bibig. Anong bibig ang walang dila? Anong bibig ang walang dila? Ay, Ang pitsel ay walang panyo sa bibig nito. Tapos na ang oras, wala kang nasagot. Simulan na ang parusa. anong parusa? Malalaman mo agad. Bigyan mo siya ng inumin. Opo. Ang pag-inom lang ng alak ay walang kabuluhan. Lagyan natin siya ng pampalasa. Ilagay ang lahat ng nasa mesa. Nakuha ko na. Ha 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 ha. Ilang taon ka na ngayon? 22 anyos na ako. Sige. Ang 22 basong ito ay inihanda kong alak para sa iyong kaarawan. Kapag hindi mo ito mauubos, sa susunod na taon ay magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Ako na ang iinom nito. Sumusobra ka na. Hindi ka ba mahilig mambuli ng tao? Kaya hahayaan kong matikman mo ang pambubuli ngayong araw na ito. Painumin siya hanggang walang matirang patak sa baso. Opo. Patinagain siya. Pabalikin natin siyang sumagot. Anong damong hindi kinain ng baka? Anong damong hindi kinain ng baka? Kuhol ba yon? Hindi ka sumagot. Teka, naglaro siya ng laro na pagkain ang nakapatong sa katawan, dapat mong hiyain si Cheng Cheng. Pilitin siyang kumain ng beef balls sa pagitan ng hita. Anak, hindi natin to pwedeng baliwalain. Mga patekaran ng impyerno. Alam mo kung paano maghiganti para sa asawa ng kuya mo. Oh, Aray! Ano ang pinakamakipot na daan? Kung hindi mo masagot, gagawin kitang lumpo habang buhay. Paano ko malalaman? Ano ang pinakamakipot na daan? Talagang hindi ko alam. Wala ako sa mood ngayon. Hindi ko talaga masagot. Pangako ko hindi na ako mambubuli. Alam kong nagkamali ako. Pinalampas mo ako. Sasabihin ko sa'yo. Makipot na daan para sa magkalaban. Binigyan na kita ng pagkakataon. Walang silbi ka. Kuya, wag po si Lolo. Lolo, alam kong nagkamali ako. Pakipatawad po sana. Talagang nagsisisi na ako. Ang tatay ko'y matapat magnegosyo. Ano po ang nagawa niyang kasalanan? Kung hindi ako nakauwi ng maaga, maliligtas kaya ang asawa ko't sanggol? Sabihin mo sa tatay ko, pinagkaitan ko siya ng paa. Tama ba ito? Mainam na hindi na siya makagala para hindi na siya makapanakit pa. Ngayon, nakamit na ng tatay at asawa ko ang hustisya. Hahatulan ko lahat ng mapagsamantala sa kalyang ito. Sino ang may lakas loob humawak sa kapatid ko? Sino ang may lakas ng loob manakit sa kapatid ko? Kuya, tulungan mo ako. Pinali nila ang mga tadyang ko. Balak niyang saktan ang mga binti ko. Pupulbusin ko sila. Tumahimik ka, inayaan mong saktan ka ng mga hunghang, huwag mo nang sabihin kapatid kita sa labas. Ikaw ang pangalawang kapatid niya. Nasaktan ng kapatid mo ang pamilya ko. Bibigyan ko siya ng leksyon ngayon. Sino ka ba? Di karapat dapat turuan ang kapatid ko, pakawalan mo siya. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Anak, Huwag kang mag-alala, tatay. Mga palaboy lang ang mga yan. Kung bumagsak man ang langit, ako ang sasalo niyan. Labanan mo siya para sa akin. sinong may gana? Ako ang top fighter ng Green Snake Gang. Gustong gusto mo nang mamatay? Magaling ba yung mga gold fighters? Sa loob ng 3 taon, 26 na double red sticks ang natalo ni Mr. Huo. Ano silbi ng gold medal mo? Natatakot ako. Ha 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 ha. Tigil-tigilan ang yabang. Ayaw mo siyang pakawalan. Halika't ipapakita ko sa iyo ang masaya. Ha 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 ha.
Kilala niyo ang batang to, di ba? Ting-ting. Kilala niyo ang batang ito, di ba? Ting-ting. Kuya, haha. Sasamahan kita sa laban. Tay. Ting-ting, sabihin mo kay kuya, anong nangyari? Narinig ko kay nanay na manganak na si ate. Sinadya kong umabsent sa eskwelahan, pero nakita kong sinakop nila ang kalye na ito. Hoy Day, saan ka pupunta? Samahan mo ako maglaro? Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Makipaglaro ka sa akin? Aray. Anong ginawa nila sa'yo? Ginanyak nila ako. Kaya kinain ko ang kamay niya, tapos nilagyan ako ng kadena sa leeg. Itinali ako sa likod ng kotse, hinila niya ako sa buong kalye. Hahaha. Mga bagay na aso. Dalawa ang pagpipilian mo. Patayin ka ng kapatid ko para maubos ang galit niya. Pwede kong ipatawad ang buhay ng kapatid mong babae. Pangalawa, ako mismo ang papatay sa'yo. Patayin ng kapatid ko ang buong pamilya mong pambawi sa galit. Kung ganoon ang gusto mong kamatayan, gagawin ko ang healing mo. Kapag nasangkot ang pamilya mo, huwag mong sisihin ako. Tulong, kuya. Ang lakas ng loob mo. Tol. Huwag kang mag-alala, buhay pa siya. Pero parang patay na rin siya. Paggising niya, tanga na siya o kaya gulay na. Ikaw naman ang susunod. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mong gagalawin si Mr. Huo. Daanan mo muna ako. Sabay nating labanan sila at patayin silang lahat. 1 minuto. Pabagsakin ninyo silang lahat. Opo. Lumabas ka rito ngayon din? Gago ka. Pinabayaan mong babae ang lumaban para sa'yo. Anong klaseng lalaki ka? Bitawan mo ako. Hinahamon kita sa isahan laban. Mahina lang ang kung fu mo. Maglakas loob kang makipaglaban. Anong gagawin natin sa kanya, Mr. Huo? Tawagin ng locomotive walkers. Gagantihan ko siya ng 100 beses, 1,000 patong sa hirap na idinulot niya. Nakakatakot ba siya sa'yo, Ting-ting? Ayoko sa kanya. Gustong-gusto mo ba siyang gantihan? Oo, gusto ko. Sige, nandito ako para ipaglaban ang karapatan mo ngayon. Gagantihan kita ng makasandaang beses, makasampung-libong beses sa lahat ng hirap na dulot niya. Ang lakas ng loob niyang apihin ang kapatid ko. Sundin mo lang ang mga patakaran namin. Sawa ka na bang mabuhay? Anong lakas ng loob mong tratuhin ganito ako? Ang kapatid ko ang leader ng Green Snake Gang. Sampalin niyo hanggang maubos galit ng kapatid kong babae. Anong gusto mong gawin? Itali sa likuran ng tren para dumugo. Tuloy-tuloy hanggang umalarma. Kumusta ngayon? Ting-ting. Mas maayos na pakiramdam ko. Hilahin siya. Payo ko palayain niyo ako.
Kung hindi, hintayin niyo ang ate ko, mamamatay kayong lahat. Ginahasang kapatid ko. Alam niyo na dapat gawin? Siyempre. Mga tsuper ng motorsiklo, humanda. Anong ginagawa mo? Wala. Wala ka ng lahi sa mundo. Ate, nagkamali ako. Wag, hindi. Sige na. Aray! Ay! Hulihin mo siya para sa huling bagay. Paupuin siya at magmano sa aking kapatid. Sinaktan mo ang kapatid ko at ako. Hintayin mong dumating ang ate ko. Puputulin ka niya at ipapakain sa mga aso. Ang kapal mo para mamatigan. Paluhurin mo siya. Magmano siya sa ate ko ng 30 beses. Aray! Hindi sapat na paluhurin lang siya. Napakamura naman yan. Kunin ang durian. Ay! Kulang pa. Magmano siya hanggang mabasag niya ang ladrilyo. Hayaan mo siyang lumuhod hanggang mabasag ang mga ladrilyo. Oo nga. Aray, ipagpatuloy 30 beses hanggang mabasag lahat. Ting-ting, nawala na ba ang galit mo? Sige, pero pagod na ako. Papa, dalhin mo si Ting-ting sa ospital. Sige. Ting-ting, alis na tayo. Samahan si Papa at si Ate sa ospital. Ginongho, maraming kasalanan si Shuyang. Sana parusahan ninyo siya. Patayin niyo siya para sa tao. Huwag kang magmalaki. Kung may tapang ka, tawagin ko si ate. Leader si ate ng Green Snake Gang. Pag dumating siya, wala na kayo. Dinawit ka ng kapatid mong si Shueji. Gusto mo naman idawit si ate mo? Ang astig naman nito. Ngayon din, ililibing ko kayong magkakapatid sa impyerno. Pakawalan mo at tawagin niya ang kapatid niya. Ate, dali-dali ka. Ate, papatayin nila ako at si kuya. Saklolo, ate. Ibigyan kita ng 10 minuto. Pag nahuli ka, bangkay na lang ang makukuha mo. Tara at iligtas ang kapatid ko. Tara na. Segundo na lang. 10, 9, 8, 7. Mga motorista, humanda kayo. 10 minuto ang lumipas. Tingnan natin sino ang may lakas ng loob na pumatay sa aking dalawang minamahal na kapatid. Gusto kong makita ito. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa aking dalawang kapatid? Tulungan mo ako, ate. Papatayin nila ako. 10 minuto. Baka hindi sapat ang 10 minuto para dalhin ang babaeng tulad ko? Kung gayon, bibigyan pa kita ng 2 minuto. Mabait ang kuya. Di gaya ng aking dalawang kapatid. Laging silang may problema. Di ko alam kung saan nakasakit ang aking kapatid, kuya. Tinakot ng ikatlong kapatid mo ang asawa at ama ni Jihuo. Ginulo ng pangalawang kapatid mo ang kapatid ni Jihuo. Sabi ko na nga ba, araw-araw na lang may gulo ang aking mga kapatid. Balang araw magdudulot sila ng malaking gulo. Kuya, nananakit na ang mga kamay ng mga ate ko. Bakit hindi mo muna sila payagang ibaba ang mga espada? Mag-uusap tayong maayos. Xiaoshen, Ang tagal kong nakatayo, masakit na ang mga binti ko. Yung huling nagpapatayo sa akin para magsalita, 2 metro na ang damo sa libingan niya. ate, kung masakit ang paa mo, masahe mo. Kapag nagkamali ka ng landas, wala nang uuwian. Pwede mo ba akong masahehan? Tol, Di ako marunong magmasahe ng paa. Pero marunong ako tumingin ng palad. Magaling ako manghula ng kapalaran. tingnan mo nga ako pare. Sino sa atin ang mas mabubuhay ngayon? Ate, malas na tala ka talaga. Malamang di na makalampas ng gabi mga kapatid mo. Gusto mo patayin mga kapatid ko? Baka di pumayag ang mga kapatid kong babae. Yangxian, Ate, ano ba ang gusto mong gawin? Kung ayaw mong masahe ang paa ko, sulungan mong dila ng pawis dito. Ang lakas ng loob mo ngayon, ha? Hindi mo alam, kuya. Habang nakatayo ang Berdeng Ahas Gang, kayang-kaya ka naming at ang pamilya mong mawala sa mundo. Ginagamit mo pamilya ko panakot? Ate, mukhang di mo alam ang kapangyarihan ko. Anong kapangyarihan meron ka?
Kilala mo ba ang Dragon Gate? Sino sa ilalim ng lipunan ang di kilala ang Dragon Gate? Ang Dragon Gate ang hari sa Nan City. Ate, maniwala ka man o hindi, kaya kong tawagin ang Dragon Gate sa isang salita. Aha. Ang astig mo, kuya. Jiho, handa na ako. Utos lang. Lahat ng Dragon Gate magtipon sa Qianlong Street sa loob ng 10 minuto. May kamatiyatan na Dragon Gate, magtipon sa lansangan Qianlong sa loob ng 10 minuto, sa loob ng 10 minuto. Magtipon sa lansangan Qianlong sa loob ng 10 minuto. May mga tao pa sa lungsod na nangahas hamunin ang Dragon Gate. Ang apo ko'y kamukhang kamukha ni Zheng Xiao noong ipinanganak. Magkamukhang magkamukha talaga sila. Mga kapatid ng Dragon Gate, magtipon sa lansangan Qianlong sa loob ng 10 minuto. Boses ni Zheng Xiao. To, ano ang nangyayari? Tinatawag ng asawa ang mga tao ng Dragon Gate para magtipon. Nagbitiw na sa pwesto ang Dragon Head. Pansamantala akong si Yeting ang mamamahala sa Dragon Gate. Sige, Dragon Head. Yeah! Mga kapatid ng Dragon Gate, magtipon sa lansangan Qianlong sa loob ng 10 minuto. Ito ang tinig ng Dragon Head, mga kapatid. Nasa panganib ang Dragon Head. Anong dapat nating gawin? Tulungan natin siya. Tulungan natin siya. Ako ang mamumuno sa grupo. Sumunod kayo sa akin. Tulungan ang Dragon Head. Jiho, may 36 media lines kaming pinagsasama ngayon. Kumalat na sa buong internet ng Nan City ang sinabi mo. Ate, sa loob ng 10 minuto, dapat dumating na ang Dragon Gate. Ahaha. Ilang platong kinain mo? Lasing na lasing ka na. Akala mo nagmumura ka sa cellphone mo? Parating na ba ang Dragon Gate? Ate, laging may bigat ang salita ko sa Nan City. Pabayaan mo na siya. Salubungin ang mga tauhan. Dati, ginamit ng kuya ko ang mga nakababatang kapatid namin. Hindi ako makagalaw sa inyo noon. Pero ngayon, ibang-iba na. Ate, lalakas loob niya akong patayin dito. Ginawa mo silang parang salaan para sa akin. Gusto kong makita kung makakapagtipon siya ng Dragon Gate. Nagbibiro ka ba? Galing sa simpleng pamilya ang mga yan. May restaurant lang. Walang kinalaman sa Dragon Gate ang mga yan. Paano niya bubuuin ang Dragon Gate? Bakit? Dahil siya ang Dragon Head ng Dragon Gate. Kung Dragon Head ka man, ako ang lolo ng Dragon Head, hahaha. Lakas ng loob mong saktan siya? Ate, huwag kang makinig sa panluloko niya. Nagpapalipas lang siya ng oras. Huwag kang mag-alala. Padalihin pa natin ang sasakyan. Mga mamamana, handa na't barilin silang lahat. Dumating na ang mga tao mula sa Dragon Gate. Sinong may lakas ng loob humawak sa punong dragon? Ako si Yating, tauhan ng Dragon Gate. Jotong, Pagpugay sa punong dragon. pagpugay sa punong dragon. Pagpugay sa punong dragon. Hur na ito, punong dragon daw ang tawag sa'yo. Mukha ka namang ulo ng baboy. Ang lakas ng trip mo. Mga walker pa ang dinala mong kasama. Eh anong papel namin dito? Si Master Zhong ng Dragon Gate, ang Red Stick. Ikaw talaga ang punong dragon. Tumayo ka. Salamat punong dragon. Paano yon? Ikaw ang punong dragon. Ngayon alam mo na kung sino ako. Punong dragon, kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Di ko alam na hari ka pala ng Nan City. Patawarin mo ako. Karapat dapat ka bang patawarin? Anong kasalanan nila punong dragon? Xiaoxian, ikaw magpaliwanag. Nang talikuran ni Mr. Huo ang negosyo. Itong magkakapatid, binastos ng bunso ang ama at asawa ni Mr. Huo. Ang pangalawa naman ang nanakit sa kapatid nito. Itong babae gustong gamitin ang Green Snakes laban kay Mr. Huo. Ang kapal mo? Hinto, ibaba ang armas. Papanagutin ko ang kapatid mo sa harap mo. Ano pang sasabihin mo? Magsisi ka na at humingi ng tawad. Punong dragon. Di ko talaga alam kapatid mo pala. Kung alam ko lang, di ko gagawin yon. Hindi ako mga api ng babae. Aminin mo kung mali ka. Kung tatanggapin mo ang parusa, tumayo kang matino, Xiaoxian, ilatag mo ang batas ng sindikato. Opo. Ate, sakluluhan mo ako at makiusap ka para sa akin. Gusto niya akong patayin. Lagi kitang sinasabihan na pigilan ang sarili mo, ngunit hindi ka nakinig. Sumobra ka na naman. Alam mo ba, magmano ka sa Dragon Head para humingi ng tawad? Dragon Head, patawarin niyo po ang buhay ko. Dragon Head. Dragon Head, alam na ng kapatid ko ang kanyang pagkakamali. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon. Kung gayon, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kilala niyo ba itong bagay na ito? Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na Jiao Bei. Kapag ito'y nahulog ng patiwarik, mabuting pangitain ito. Humingi na ako ng gabay kay Panginoong Guan. Kung mabuting palatandaan ang Jiao Bei, papatawarin ko ang buhay ng kapatid mo. Marami kang kasalanan.
Ayaw kang ipagsanggalang ni Panginoong Juan. Kuya, gising na. Hindi siya patay. Naging gulay lang siya tulad ng pangatlong kapatid mo. Kahit magising man, tanga pa rin siya. Dragonhead, nasa huli na ang dalawa kong kapatid. Kasalanan nila ito. Isasama ko sila para humingi ng tawad. Kapag nagmalabis ka pa ulit, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Opo. Tama po ang Dragonhead. Maaga pa naman. Bakit hindi ako na lang ang mag-host? Pumunta na po kayo sa Green Snake Gang ko. Maghahanda ako ng piging para sa Dragonhead. Lilibre ko kayong lahat. Anong panlilin lang ba yan? Bumalik na ang Dragonhead sa impyerno. Gusto ko lang maghandog ng piging para sa kanya. Isasama ko rin ang mga kapatid kong humingi ng patawad. Opo, Dragonhead, nakabalik na kayo. Panahon na para magdiwang. Hindi naman mabait si Shujiao. May mali talaga dito. E di ako na ang pumunta. Mga kapatid, tara na sa Green Snake Gang. Mga kapatid sa Dragon Gate, ngayon ay piging para sa pagtanggap sa ulo ng dragon. Maghahandog ako ng sayaw para sa inyong lahat. Kumusta? Sige. Ulo ng dragon, titirisin ko ang inyong mga baso. Mga kapatid sa Dragon Gate, magsitagay tayo. Mga kapatid, samahan niyo ang mga ito. Tagay. Yeah, Shujiao, nainom na kami ng alak. Maaari mo na bang sabihin ang totoo? Anong ibig mong sabihin? Ulo ng dragon, hindi ko naiintindihan. Sabihin mo. Sino ang utak ng inyong Green Snake Gang? Ano ang ibig mong sabihin? May laso ng alak na ito. Tinatanong mo pa kung sino ang utak, bakit di mo tingnan muna ang sitwasyon mo? Ramdam mo ba ang kahinaan, hilo, at hirap sa paghinga? Shujiao, anong lason ang inilagay mo sa alak? Ito ang aking nakamamatay na droga, ang baofeisan. Pagkalipas ng 1 oras, kapag hindi na neutralize, mamamatay lahat ng kapatid ninyo. Ang lakas ng loob mo. Ano mo napatay ang mga kapatid namin sa Dragon Gate? Hindi ka ba natatakot sa higanti ng Dragon Gate? Takot. Anong ikakatakot ko? May kumakalinga sa akin, di ba, Kuya Ting? Aba, Dragonhead, ano ho? Kanina habang umiinom, nalasing ko ang antidoto. Ganun ba? Paano nangahas ang mumunting Green Snake Gang? May traidor pala sa Dragon Gate. Ikaw ang red stick ng Dragon Gate, Yating. Anong red stick? Sawa na ako dito. Gusto ni Kuya Ting maging Dragonhead, hari ng Nan City? Traitor ka, hindi ka magiging Dragonhead. 1 oras mamaya, lahat ng nandito, tumigil kayong magsalita. Hanggang sa oras na yon, sino pa ang alam na traidor ako ng Dragon Gate? Ha ha ha. Yating, nararapat ba ang papuri ng matandang pinuno ng dragon sa'yo noon? Huwag mo nang banggitin ang matanda na... Yan. Huo Zhengxiao, makinig ka sa akin. Pareho na tayong mga pinuno ng Dragon Gate noon pa man. Kasing galing naman kita. Dahil lang sa pagkiling ng pinuno ng Dragon, kaya naging pinuno ka ng Dragon Gate. Nang umalis si G, sa sindikato, ikaw naman ang bagong pinuno, di ba? Bakit ka makikipagsabuatan kay Shujiao? Bakit alam ng lahat na sumusunod lang kami kay Huo Zhengxiao? Ako bilang bagong pinuno? Walang kwenta? Kaya dapat mamatay si Huo Zhengxiao. Kahit maging pinuno ka man, walang susunod sa'yo. Totoo ba? Mamamatay kayong lahat ngayong araw na to? Sumapi na ako sa Green Gang ng North Sea. Mula ngayon, sa akin mapapasakamay ang Nan City. Sakupin ang Qianlong Street. Unang hakbang lang yon. Wala ng Dragonhead dito sa Nan City. Tayo'y magiging sangay lang ng Green Gang ng North Sea. Huo Zhengxiao, 1 oras na lang, ikaw at mga tauhan mo mamamatay sa biglaang pagkasira ng atay. Ako ang maghahari sa Nan City. Nadudurog ka na ba? Huo Zhengxiao, nang sirain mo ang kapatid ko, inakala mo bang darating ang araw na ito? Akala mo lamang nasa'yo ang lamang? Hindi ka nakalason. Ang dami nang nagtangka sa buhay ko. Sino ka ba? Ako'y hindi na mapipinsala ngayon. Hindi ako naniniwala. Sabihin mo kung paano mo gustong mamatay. Nais mo ba akong makalaban? Hindi kita kinatatakutan. Talaga ba? Sandali lang.
Ito ang antidoto sa Baufeisan. Kung maglalakas loob kang sumalungat sa akin, kakainin ko lahat ito. Pababagsakin ko ang iyong mga tauhan. Nanggugulo ka ba? Hindi mo ba sinabing hindi ka masusugatan? Pangahas ka bang makipagsapalaran? Anong pusta? Ito ang pinakamalakas na lason. Kung kakainin mo ito at makakatayo ka pa rin, ibibigay ko lahat ng antidoto. Arseniko ito. Noong unay tinatawag itong pulang tuktok ng tagak. Pagkatapos kong paghusayin 10 beses na mas nakalalason kaysa dati, mabilis mamatay ang sinumang kumain nito. May lakas ka bang kainin ito? Ginoong Ho, huwag kayong magpakasakit ng walang saysay. Ang lason mula sa pulang tagak na 10 beses ang bisa ay di makasasakit sa akin. Nais kong masaksihan ang paghihingalo mo. Strawberry flavor pa rin to yan, di ba? Ito ba ang tinatawag mong pinakamalakas na lason? Nakain mo ang lason ng Red Crown Crane pero buhay ka pa. Ang lason ng red-crowned crane ay mabagal umaksyon. Baka hindi pa umeepekto ang lason nito. May lakas ka pa bang kumain? Ito ay Gen Wine. Inumin mo to at siguradong mamamatay ka. Huwag mong inumin. Huwag kang magpanggap na may pag-ibig kayo ng alila mo. Sa palagay mo ba ay mas mabuting ikaw ang mamatay? O ang iyong mga tapat na tauhan ang mamatay? Ikaw ang dapat mamatay? Ano pa na ngayon? Dapat kang mamatay. Mamamatay na ang Dragon Head. Ha 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 ha. Masyado pang maaga para magpakakumpiyansa. Hindi ka pala patay. Halimaw ka ba talaga? Nabawasan ang alerto ko. Na-overdose ako. Namanhid ang mga binti ko. Hindi ako makakatayo sa ngayon. Kaya ibigay mo na ang antidote, Xu Jiao. Nagpapastrong ka lang. Lason ka na. Ni hindi ka nga makatayo. Kasi sa pustahan, hindi kita mabibigyan ng antidotes. Hu Cheng Xiao. Akala ko halimaw ka. Di ko inasahang may lason palang makakapigil sa'yo. Ha 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 ha. Oo nga pala. 40 minuto na lang ang natitira. Hu Cheng Xiao. Paralisado ng mga binti mo. Nais kong masilayan ang iyong paghihirap. May konting panahon pa bago ako gumaling. Kailangang masolusyonan agad ang dalawang problemang to. Yeting, gusto mo ba ulit tayong makipagsugal? Ako ang nasa posisyon ngayon. Bakit ako makikipagsapalaran sa'yo? Hindi ba't kalaban mo ako? Hindi mo ba gustong patunayang mas magaling ka sa akin? Kaya sasabihin ko sa'yo, ngayon, kahit paralisado ang mga binti ko, kaya kitang talunin sa pamamagitan ng kamay ko. Anong pinagyayabang mo? Kanino ka nang lalait? Kung ganon, labanan mo ako. Ito ang sasabihin ko, kahit nakaupo lang ako sa silya, hindi mo pa rin ako matatalo. Ang yabang mo. Sige, lalabanan lalabanan kita. Kuya Ting, Ngayon ko patutunayan, Hu Cheng Xiao, sa larangan ng labanan, hindi ako pahuhuli sa'yo at paralitiko ka pa rin. Sige, ang usapan. Kapag ako nanalo, parurusahan kita batay sa patakaran ng ilalim. Isa pa, papakiusapan mo si Xu Jiao na ibigay ang antidoto para gumaling ang mga kapatid ko. Paano kung ikaw ang matalo? Kapag ako natalo, ikaw ang pinakamahusay sa lungsodnan. Ako at ang Dragon Rice Group ay magiging alipin mo. Sundo. Patawagin mo mga tauhan mong maglinis dito. Hu Cheng Xiao, sinasabing alamat ka sa lungsodnan. Ang di matinag mong reputasyon. Wawakasan ko ngayon. Paglalabanan kita. Talo ka. Ako'y naging pabaya kanina. Ulitin natin. Gamitin mo ang lahat ng paraan mo. Dito ako uupo at lubusan kang talunin. Yating, kunin mo ang kutsilyo. Naniniwala ka na ba o hindi? Naniniwala na ako. Paano ka nakakatayo? Tumigil ka sa kalokohan at ibigay ang antidoto. Nasaan ang 6 kong gintong bulaklak? Nasasakop na namin sila. Xiaoxian, ano ang ginagawa ng Dragon Gate sa mga taksil? Gawing pipi, gawing bingi, gawing bulag, gawing lumpo, patirahin sa ospital habang buhay. Yeting, ganito kita itrato. Sang-ayon ka ba diyan? Dragonhead, nagkamali ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Tama. May mahalagang impormasyon akong hawak. Basta iligtas mo ang buhay ko. Sasabihin ko agad. Anong balita? Sabihin mo.
Siyang nagsulsol na itaksil ang Dragon Gate at makipagsabwatan sa Green Gang. Huwag mo akong pagbintangan. Diretsuhin mo na. Dinaya ni Shujiao kayo't mga kapatid papunta sa Green Snake Gang. Sakop na ng Green Gang ang mga lansangan sa Nan City at walang habas na inaagaw ang mga negosyo ng Dragon Gate. Ngayon ay nasa panganib na ang Dragon Gate. Bakit ngayon mo lang sinabi? May 139 pisikal na negosyo ang Dragon Gate sa Nan City. Kung totoo mang may problema na inaagaw ng Green Gang ang negosyo ng Dragon Gate, imposibleng hindi ko alam iyan. Siya ang may gawa. Naglagay siya ng signal jammer dito. Patayin mo agad. Naku, may masamang nangyari. Lusubin na ng Green Gang ang Dragon Gate. Walang pinunong, paurong na ang mga kapatid natin. Ayon sa reklamo ng mga tao, sinakop ng Green Gang ang mga pangunahing lansangan. Port ay return sa mga negosyo ng Dragon Gate ay naagaw na ng Green Gang. Commander, mahigit OTT negosyo na ang naagaw ng Green Gang sa Dragon Gate. Commander, magsalita ka naman. Dragon Head, may katastropuhan. Magiging ibang-iba na ang Nan City. Ang Dragon Gate ay malapit ng sakupin ng Green Gang. Baka huli na ang lahat para mailigtas natin. Ikaw ang may kasalanan nito. Ginoong ko, ano ang gagawin ko kay Yating? Punutin at baliin ang kanyang mga paa at kamay. Pabayaan siyang mabalda habang buhay. Puno ng dragon, kahabagan ninyo ako. Wag po. Huwag niyo akong patayin. Ngayon, ikaw naman ang turno. Paano mo gustong mamatay? Puno ng dragon. Huwag mo akong patayin. Ninong ko ang leader ng Green Gang. Nagtayo ka ng gang sa lungsod ng Nan. Karapat dapat kang mapahamak sa pagiging tik-tik ng Green Gang. Pwede ko tawagan dito ang ninong ko, puno ng dragon. Makikipag-usap kayo sa kanya. Baka sakaling maiiligtas ang Dragon Gate. Tawagan mo yung ninong mo. Makita ko siya sa loob ng 10 minuto. Ninong, ako si Jiao Jiao. Papatayin ako ng puno ng dragon. Sagipin niyo po ako. Itapon niyo siya sa ilog. Sino ang may lakas ng loob galawin ng anak ko? Sinong may lakas ng loob hawakan ng anak ko? Aldrino, kung 1 minuto ka lang mabibistante, aalis na ako. Huwag matakot. Wala siyang bayag. Ikaw ang leader ng Green Gang, Wang Champion. Anong kapal? Diretso mong tinawag ang pangalan ng amo namin. Mag-usap tayo. Po Zheng Xiao, sabi ng Dragon Head, ang lakas mo raw, pero ikaw lang gustong magligtas sa Nan City. Wala ka pang kakayahan. Tigil mo yung mga kalokohang yan. Harapin mo ako. Labanan ng mga leader, 1 round lang para tapusin to. Gusto mong makipagbulahan ngayon? Hindi ka karapat-dapat. Eh di sabihin mo sa kanya ang resulta mo. Bis, pumunta ako sa lungsod ng Nan. Ngayon, 41 na industriya ng Dragon Gate ang nasako. Pumunta ako sa lungsod ng Nan ngayon. Timpo 3 na industriya ng Dragon Gate ang nasako. Nakuha ng Green Gang ang 2-3 ng industriya ninyo sa Nan. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pagkakataon para sa ano? Sa loob ng 5 araw, kung matatalo ninyo ang 2 kong general sa Nan, paglalabanan ng mga pinuno ng harapan, Kung ako ang magwagi, kung ikaw ang manalo, mula ngayon, hindi na muling tutuntong ang Green Gang sa Nan. sige, payag ako. Jiao Jiao, ihatid mo ang bisita. Sige po, Dragon Head. Ipunin ang mga pinuno ng lahat ng gang sa Nan sa Dragon Gate. Pinagsama ko kayo dito para sa isang bagay. Inagaw ng Green Gang ang industriya ng Dragon Gate. Ano sa palagay ninyo? Diretso na ako. Ang mga industriya ng Dragon Gate ay itinayo naming magkasama. Gusto ng Green Gang ang kamkamin, ayaw ng Tiger Gang ko. Gusto ni Master Tiger. Gagawa rin ako ng pahayag? Basta gusto ng Dragon Head mabawi ang mga ito, mga kapatid kong Axe Gang. Handang sumugal para sa Dragon Head. Hindi ako mag-aatubili sa ilalim ng lipunan. Sino ang hindi nakataya ang buhay? Gusto ng Green Gang ang kini ng Dragon Gate. Magkakaisa ang lahat ng gang sa Nan City. Putulin ang kanilang mga kamay. Buong puso akong susuporta sa Dragon Head. Lalabanan ko sila. Sige, lahat dito ay aking totoong kapatid. Sabay tayong lalaban para sa Nan City. Dragon Head, sabihin mo lang, kami agad darating. Ipakita natin sa Green Gang, kanino ang Nan City? Anak, magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang Dragon Head? Paano mo nalaman yon, Tay? Ang tagal mong nagtago. Anak, kung hindi ko narinig ang boses mo sa TV, hindi namin malalaman. Hindi ko sinadya, Tay. Bakit ganon? Papalapit na ang aso. Nagdeklara ng giyera sa atin ang Green Gang ng North Sea. Wala pa naman sa ganitong punto.
Narinig kong si Ji Huo ang pinakamagaling na maestro sa Nanshi. Ako si Huo mula sa Green Gang ng North Sea. At hindi ako naniniwala. Sino si Hanju, anak? Isa si Hanju sa dalawang pinakamahusay na maestro ng Green Gang ng North Sea. Ginoong Huo, mandaraya at tuso ang taong ito. Mahilig siyang hamunin ang mga tao, pero gumagamit siya ng kahit anong paraan para manalo. Gusto kanyang makalaban. Natanggap mo ba ang test paper na ipinadala ko? Ano ang ibig mong sabihin? Sobrang sabik akong makipaglaban nitong mga nakaraang araw. Gusto ko lang makipagsabayan kay Master Huo. Magkita tayo sa lumang chemical plant sa timog ng lungsod. Gusto mo bang sumama, Ji Huo? Hindi ako interesado. Kung hindi interesado si Ji Huo, hindi kausapin ko na lang ang pamilya mo. Kung ayaw mong may mangyari sa pamilya mo, magkita na lang tayo sa lumang chemical plant sa timog ng lungsod bukas ng hapon. Ginoong Huo. Pinakamimuhi ko ang pagbabanta sa pamilya ko. Kaya po hindi ko sinabi ang tunay kong pagkatao, tatay. Pupunta akong mag-isa sa lumang pabrika sa timog ng lungsod. Bukas ng 4 p.m. Iiwan kita para protektahan ang pamilya ko. Xiaoxian. Sige, pero tuso at mapandaya si Hanju. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Lan, sumama ka kay Kuya Ju. Sisiguruhin kong mamumuhay ka ng mariwasa pagkatapos kong patayin ang putang Huo. Ang lungsod ng Nan ay magiging Green Gang ko. Kuya Ju, hindi karaniwang tao ang putang Hu na ito. Darating kaya si Huo Zhengxiao? Tiyak na darating siya. Ang pamilya ni Ho Zhengxiao ang kanyang kahinaan. Ginulo ko siya kagabi. Tiyak na nagngingit-ngit na siya ngayon. Nagpaka na ako ng kagamitang pambala. Kapag nagpakita siya, papatayin ko siya. Mawawalan ng pinuno ang lungsod ng Nan at mapapasatinig ng Green Gang natin. Ha 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 ha. Narito ako para sa huling pagpapaalam, Hanju. Narito ako para sa iyong pag-alis, Hanju. Hanju, inihanda ko ang kabaong na ito para sa iyo. Ikaw ba ang lulugar dito? O ako ang maglalagay sa iyo? Ang yabang talaga ni Master Ho. Bakit hindi tayo magupo at mag-usap? Paano mo nabanat ang pamilya ko? Wala na tayong pag-uusapan. Sige. Gusto mo bang harapin ako ng mag-isa? O sabay-sabay kayo? Sige. Ganyan talaga ang leader ng Nan City. May lakas ka. Ito ang mga panalong mandirigma ng Green Gang. Pasensya na sa gagawin ko. Putulin ang kamay at paa niyang magkakasama. Sige! Nagbago na ang panahon, ito na ang uso sa mundo ngayon. Nanalo ka ng hindi patas? Hinayaan mo bang magmayabang? Dumungis ka sa pangalan ng Green Gang. Papatayin kita ngayon din. Isama mo asawa mo sa Green Gang, papagsilbihin siya sa amin araw-araw. Ang daldal mo. Buhay ka pa? Binaril na kita. Paano ka nakaligtas? Gumamit ka ng panlilin lang. Bakit di ako gaganti? Ginoong Huo, hindi na uubra ang simpleng bala sa'yo. Magsuot ka ng bulletproof. Baluti sa katawan para hindi ka mabaril ni Hanju. Malakas ka naman. Kung patas tayo lumaban, mabibigatan ako. Pero gumamit ka ng daya, sa sarili mong kamay ang bagsak mo. Dadalhin ko sa'yo ang dalawang pagpipilian. Una, tatakpan ko ang kabaong at ibabaon kang buhay. Pangalawa, isuko mo lahat ng industriya ng Dragon Gate na inagaw mo at bumalik ka sa North Sea ng sunod-sunuran. Mr. Ho, usap tayong maayos. Ipatong mo muna ang baril. Dragonhead kasama ang 41 na negosyo na bawi mo kay Hanju kaninang hapon. Ang 86 na offline na industriya ng Dragon Gate ang naitayo. 53 na negosyo na nasa Green Gang na si Mawenkay ang natitira. Anumang pag-aari ng aking Dragon Gate, mababawi ko rin yan sa tamang panahon. Dragon, kumusta? Shuzhou,
Anong ginagawa mo rito? Ang Dragonhead ay walang alam. 2 sawing kapalaran kong kapatid ang pumanaw kaninang hapon. Bukas ng umaga, magdaraos ako ng libing sa Green Snake Gang. Kahit malubha ang kalagayan ng 2 mong kapatid, hindi pa sila ganap na patay. Pinatay mo sarili mong kapatid. Shujao, Huwag ako paratangan ng Dragonhead. Siyempre, hindi kita pinalalagay sa alanganin. Nais ko lang dumalo ka sa libing ng kapatid ko. hindi ako makakadalo. Ang aking ninong. Kanyang inilipat na ang control sa 13 kalye ng Nan City na dati hawak ng Green Gang sa akin. Basta dumalo ang Dragonhead sa libing ng mga kapatid ko, isusuko ko ang control sa mga kalye sa iyo. Ano sa palagay mo? Anong masamang balak mo? Nasa teritoryo mo ako, kaya kitang pilitin ibigay ang kontrol ngayon din. Siyempre, hindi ganoon ang Dragonhead. Paano mangingialam ang Dragonhead sa peligro ng iba? Hindi ganoon kasimple ito. Bukas ng opener ng umaga, magkita tayo sa Green Snake Gang. Dragonhead, pinoprotektahan ni Xiaoxian ang pamilya mo. Hindi siya makakaalis sa ngayon. Sasamahan kita sa Green Snake Gang bukas. Dragonhead, nasiyahan ba kayo sa libing na inihanda ko? Sobra ka na. Shujao, ngayon ay libing ng kapatid mo, ikinabit mo ang aking itim at puting larawan. Gusto mong mailibing ako kasama nila, hindi ba? Dragonhead, ikaw ang hari ng Nan City. Ako'y leader lang ng maliit na Green Snake Gang. Paano ko ipapalibing ang dragon sa mga tauhan ko? Kung gayon, sabihin mo, ano ang ibig mong sabihin? Ayon sa aking ninong, basta humiga ka at magpakunwaring patay, gawin na lang natin ang palabas. Pakakawalan ka niya. Huwag kang pumayag, Dragonhead. Kapag sinunod mo siya, ibig sabihin patay na ang Dragonhead ng Dragon Gate. Wala ka ng pwesto sa Underworld pagkatapos nito. Shujao, mababang klase ang kabaong na ito. Hindi karapat-dapat sa akin. Pero bagay na bagay ito sa iyo. Tumingin ka sa camera. Kuya na ang magpapakuha sa iyo. Akala mo ba'y nagbibiro lang ako? Mula nang tumapak ka sa pintuang ito, 2 na lang ang pagpipilian mo. Anong 2 opsyon? Una, humiga ka ng kusa, magpahayag kang tigil na sa ilalim at di makikialam sa ano paman. Pangalawa, ako ang sasalo sa'yo, ipapalibing kita kasama ng 2 kong kapatid. Kung edi ako pipili. Nasa labas ang daan-daang kapatid ko. Isang tawag lang sila, papasukin ko, kilingin kang parang karne. Kung di mo gusto magkasiraan, ako na lang mismo ang magbigay sa'yo. Ako ang Dragonhead ng Dragon Gate. Kung madali akong susuko sa Green Snake Gang, mawawalan ako ng mukha. Ano bang gusto mo? Paano kung ganito, nagdala rin ako ng ibang gang leaders. Mas masaya kapag marami. Ang Dragon Gate ngayon? Anong masasabi mo? Kilala mo si Chow Fei at Downhill Tiger? Hepe ng Axe Gang. Leader ng Tiger Gang. Top 3 gang sa Nan City. Siyempre, alam ko. Pakita mo tong litrato ko. Pumunta sila sa Green Snake Gang para sa libing ng magkakapatid na Shu. Inutusan ng Dragonhead ang lahat na pumunta sa Berdeng Ahas Gang para dumalo sa libing ng 3 magkakapatid na Shu. Sige, Sumuko ka na, Hu Chengxiao. Sino ka na ngayon? Walang makakatawag. Matagal na akong naging Dragonhead. May mga kapatid akong mapagkakatiwalaan ng buhay. Lahat ay practical. Noong abot langit ang kapangyarihan ng Dragon Gate, Dragonhead ang tawag sa'yo. Ngayong humihina na ang Dragon Gate, wala ka na sa paningin nila. Ha. Palakang nasa balon. Ikaw. Limitado lang ang nakikita mong realidad. Ikaw. Bakit nagmamadali ka? Matatagalan bago masupil ang 100 plus mong kapatid sa labas. Hindi na ako makapaghintay. Yamang, ayaw mong pumasok ng kusa, ipapasok ka na ng mga kapatid sa pinto. boss, may problema tayo. Nagkaisa na lahat ng gang sa lungsod ng Nan at nagsimula ng atake. Wipeout na ang mga kapatid natin. Anong ibig mong sabihin? Ate, kami pong mga kapatid, buong puso kaming dumalo sa libing ng magkakapatid nag-Shu. Huwag ninyong kalimutan yan. Ang ninong ko ang puno ng Green Gang. Aray, anong sakto? Isang pinuno lang ang kinikilala namin sa Nan. Siya ang Dragonhead ng Dragon Gate. Ba't nyo pa pinagtatalunan sa babae? Ba't di nyo pabatiin ang Dragonhead? Mabuhay ang Dragonhead. Mga kapatid kaming nagtitiwalaan ng buhay. Tumayo kayo din, di kailangan lumuhod.
Malinaw namang bagsak na siya. Ba't patay na patay pa rin kayo sa kanya? Maganda ang mga dalagita. Hindi kayo masyadong matalino. Mukhang di nyo alam. Sa Nan, ang katapatan ng kapatid ay walang hanggan. Kahit ang Dragon Gate, siya pa ring Dragon Head namin. Shujao, makikipagbakbakan ka sa Dragon Head, wala kang laban sa kanya. May kumaladkad sa kanya. Anong ginagawa ninyo? Ano to? Bitiwan niyo ako? Anong kalokohan na to? Bitawan mo ako! Namuno sa pagdiriwang ng libing ng tatlong magkakapatid na Shu. Ang unang inumin ay para sa langit at lupa. Pagpalain ang lungsod ng Nan, may Nan City ay magkaroon ng masaganang ani. Ang inuming ito ay para sa mga mamamayan. Nais kong magtamasa ang Nan ng kapayapaan at kasaganaan sa kanilang lahat. Ho Zhengxiao, ikay humiling na palayain ako. Ang huling tagay na ito ay para sa iyo. Maging mabuti ka sa susunod na buhay. Patayin siya. Palayain niyo ako. Papatayin kayo ng ninong ko, pakawalan niyo ako. Ngayon, wala na ang Green Snake Gang sa lungsod ng Nan. Nalipol na ang Salot, Dragon Head, kami muna'y aalis. Salamat sa inyo, mga kapatid. Dragon Head, kailanman mang kailangan mo kami, tatawag ka lang, darating kami. Tatawag ka lang, darating kami. Dragon Head, nabawi na ang 13 kalye sa kontrol ni Shujao. 53 mga ari-arian na lang kay Ma Wenkai ang natitira. Siya ang pinakamapanganib na lalaki ng Green Bang. Anong ibig mong sabihin? Siya ang kilalang sugarol ng Green Bang. Palagi siyang nananalo sa sugalan at napakatalino niyang manlaro. Hawak niya ang halos lahat ng entertainment sa Dragon Gate. Nasa kanya ang pinakamalaking entertainment venue sa lungsod ng Nan. Magsimula tayo kay Ma Wenkai. Dragon Head, may masamang nangyari. Nagpunta mag-isa si Xiaoxian sa Dihao Entertainment City para hanapin si Ma Wenkai. Nako, bilisan natin. Kahit magkaklase tayo, nandito ka para kunin ang ari-arian ng Dragon Gate. Natalo ka sa 5 round ng dice kanina. Tanggapin mo ang resulta ng pustahan. Kung hindi, hindi kami magpapatali at lalaban sa'yo. Kitang-kita na nanloloko ka. May problema talaga ang mga dice na to. Mga tol, ha ha ha. Walang swerte to. Sisihin pa ang mga dice. Pero sige na nga. Dahil natalo ka, dapat kang parusahan. Bakit hindi mo na lang hubarin ang damit mo? Ano sa tingin mo? Ha 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 ha. Walang hiya ka kung ulitin mo to. Huwag mo kaming sisihin kung magiging brutal kami. Gustong makipag-away. Suntok mo ko, suntok mo ko. Anong laso nang inilagay mo sa alak? Karaniwang pampainit para sa babae. Natalo ka sa 5 laro, maghuhubad ka ng 5 damit bago ka umalis. Maging masunurin ka. Nahihiya ka pala. Sige na nga, haha. Samahan na kita. Hahaha. Huwag mo nang isipin tumakbo ngayon. Nag-isip ako kung sino ito. Lumabas na ito ang ulo ng Dragon Gate. Ang iyong tauhan ay ayaw tanggapin ang pagkatalo. May mukha ka pa rin, hindi ba? Yoyo, gusto mo bang makipaglaban sa akin? Ang maruming tricks mo ay kinamumuhian kong gamitin sa moralidad mo. Hari ka raw ng sugal sa Green Bang. Kung okay ka, bumalik ka na sa Dagat Hilaga. Huwag kang pumunta sa Nan City para magpabobo. Sinong sinasabi mong gumagawa ng maruming tricks? Isa ka ring malaking tao sa Nan City. Kung kumalat na ayaw tanggapin ng tauhan mo ang talo, paano ka pa igagaalang ng mga tauhan mo? Anong gusto mo? Natalo siya sa 5 laro ngayon. Kailangan niyang hubarin ang 5 damit. Kung hindi, ipapaalam ko na sinira mo ang pangako mo. Masasama ang magiging reputasyon mo. Mr. Huo, halata namang nandadaya siya. May mali talaga sa dice. Nilagyan mo ng bigat ang dice sa mga kasino namin sa Nan City. Nangahas kang mandaya, maniniwala ka o hindi, sisirain ko ang kamay mo. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Kung may bayag ka, makipagpustahan ka sa akin. Hindi ka karapat dapat makipagsapalaran sa akin. Ako ang hari ng sugal sa Green Bank. Dinungisan mo ako sa pagsasabing may daya ang dados. Sisira ito sa pangalan kong mabuti. Kailangan mong sumugal para patunayan ang sarili.
Kung mananalo ka, ibabalik ko ang 523 industriya ng Dragon Gate na kinuha ko sa inyo. Dragonhead, mag-ingat sa panlilinlang. Natatakot ba ako sa kanya? Sa lungsod ng Nan ito, ang teritoryo ko. Gusto mong makipaglaro sa akin. Sumunod ka sa mga patakaran ko. Tangang-tanga lang ang maniniwala sa dados. Kung gusto mong maglaro, ito ang laban. Nababaliw ka na, nakamamatay na larong ito. Sa ilalim ng lupa, sino ang hindi nagsusugal? Kung laro ang gusto, buhay mo ang puhunan. Hindi, ayaw kong sumali. Wala kang takas ngayon. Walang ibang pagpipilian. Ho Chengxiao, huwag mong isiping makakapanakot ka dahil sa Nan City ang teritoryo mo. Sige. Ipapakita ko kung paano ito gawin. Unang shot, laro ng katapatan. Ikalawang shot, lakas ng loob ang kailangan. Ikatlong shot, dapat kang maging matatag. Ika-apat na shot. Usapin na ito ng swerte. Ngayon, ikaw na ang susunod. Anong ginagawa mo't may baril ka? Dragonhead, tumigil ka na, okay? Ang bagal mo. Kung ganyan kang duwag, paano ka naging hari ng sugal sa Green Gang? Kung di mo kayang paputok, tulungan na kita. Nagkamali ako, di ko na uulitin. Di na ako maglalakas loob. Paano ang kapalit? Ibibigay ko ang 53 na industriyang nasakop ko, maliban sa Dihao Entertainment City. Lahat yan ay sa iyo na. Yung entertainment city na to? Di pwedeng ibigay sa akin to. Ang laban ninyo ng leader ng North Sea, dito gaganapin. Sige, sa 3 araw, babalik ako para sa huling laban kay leader ng North Sea. Naiintindihan ko. Sirang lighter lang to, may tugtog-pak to. Tingnan mo nga siya, duwag. Umuwi ka at magpalit ka ng shorts. Alis na tayo. Huo Jingxiao, pangahas ka. Niloloko mo ako? Kapag natalo ka sa 3 taon, papatayin ka ng leader ko. Maliban sa Dihao Entertainment City na ito, nabawi na namin ang lahat ng industriya sa lungsod ng Nan. Pinakamalaking banta sa'yo ngayon, ang pustahan mo sa leader ng Green Bang sa loob ng 3 araw. Kailangan mo bang maghanda? Tumawag ka, tupunin ang lahat ng gang bosses sa lungsod ng Nan. Dagdag pa rito, sa 3 araw na ito, manatili ka sa Dragon Gate. Opo. Sa 2 araw na ito, sa tulong ng mga kapatid, maliban sa Dihao Entertainment City na ito, na-recover na ang lahat ng negosyo natin sa lungsod ng Nan. Ang Dragonhead ay alamat ng lungsod ng Nan. Kapag personal ng kumilos ang pinuno, wala siyang hindi kayang ayusin sa ilalim ng langit. Ang Green Bang ay parang utot lamang. Kapag nakita nila ang Dragonhead, magkakalat lang sila ng basura sa puwet, tatakbong kahiya-hiya ha-ha-ha-ha. Makalipas ang 3 araw, ito ang laban ko sa leader ng Green Bang na si Wang Changtian. Sa Dihao Entertainment City ang venue pero pakiramdam ko may mali dito. Pinapunta ko na ang mga tauhan sa Emperor Entertainment City araw-araw para mangalap ng impormasyon. Kapag may kahit munting problema, agad silang magsasabi sa akin. Pupunta rin ang Tiger Bank ko. Sa 3 araw, mananalo ang Dragonhead. Salamat mga kapatid. Tapos na ang pulong. Boss, sa 53 industriya ng Dragon Gate na nasakop natin, maliban sa Entertainment City na ito, naibalik na ang lahat kay Huo Zhenxiao. Bilisan mo, tawagan mo ang leader, puntahin mo siya sa Nan City. Huwag mo akong i-report. Pagbati sa ating leader, Magaling kang gumulo, di marunong tumapos. leader, si Huo Zhenxiao, talagang pambihira siya. Di ko siya kayang kontrolin. Ako na ang bahala sa kanya. Ang laban sa 3 araw, walang puwang para sa pagkakamali. Leader, nakabili ako ng advanced na high-tech na armas sa abroad. Mai-deliver ko sa loob ng 2 araw. Mag-i-inspection ka ba sa casino mamaya? Dalhin mo ako kay Ho Chengxiao. Gusto ko siyang makilala. Matulog ka na.
Asawa ko, mula nang magbuntis ka, hindi ako laging nakapiling mo upang samahan ka. Ang asawa mo'y walang kwenta. Oo, hindi ka masyadong responsable. Ngunit nang malaman kong ikaw ang ulo ng Dragon Gate, ako'y nakaintindi na. Bakit? Ang anak natin ay lalaking mayabang. Masasabi kong may pagmamalaki. Ang tatay niya'y bayani ng buong Nan City. Anong ginagawa mo dito? Nais kitang kausapin. Mahal, umakyat ka muna. Maupo kayo. Anong problema sa akin? Narito ang cheque ng $100 milyong. Kunin mo, maghugas ka ng kamay sa gintong palangana, umalis ka sa Nan City, pwede kitang hayaang mabuhay. Hindi ko binabaliwala ang 10 bilyong kita ng Dragon Gate kada taon. Paano ako magkaka-interes sa mumunting 100 milyon mo? Ang mga ari-arian ng Dragon Gate ay sa Dragon Gate lamang. Ang kaya mong hawakan sa kamay mo ang sasa iyo. Tama ka, batang paslit. Dapat alam mong sumabay sa agos. Gusto mo ba ng hirap imbis na ginhawa? Huwag tiyangtian. Duwag ka sa laban 3 araw mula ngayon. Kalokohan. Binibigyan pa kita ng pagpipilian. Huwag kang walang utang na loob. Talaga? E di hindi ko kailangan yan. Maaring sabihin ko ng malinaw, ang laban sa 3 araw, hindi ka magwawagi. Dapat akong manalo. Hindi lang Dragon Gate ang nasa likod ko, patungong libu-libong tao sa Nan City. Umuwi na kayo. Ang dumi ng lugar ko para sa tulad ninyo, isang taong katulad ninyo. Huwag masyadong baguhan. Pagsisisihan mo to. Hihintayin ko. Leader, tingnan mo ang mesang ito, yung pinakabagong high-tech machine sa ibang bansa. Tiyak na mananalo ka sa pustahan laban sa kanya sa loob ng 3 araw. Sa tulong ng mesa na ito, masisiguro mong hindi ka mabibigo. Huwag kang mag-alala, leader. Walang makakaintindi sa mga probinsyano sa Nan City sa ganitong high-tech machine. Sige, kung ganun. Bukas na magsisimula ang 3 araw na labanan. Kung walang problema, ito ang aking panghahawakan para manalo. Binabati na kita ng maaga, leader, maging pinuno ng Nan City at North Sea. Kung sakaling manalo ako, sa iyo ko ipagkakatiwala ang Nan City. Salamat po sa inyong pagtuturo. May masamang nangyari. Dragon Head Anong nagmamadali? Huminahon ka at magsalita. sa Dihaw Entertainment City. Ibig mong sabihin, gumamit si Ma Wensai ng bagong kagamitan, kaya laging talo ang ating mga tauhan? Malamang na gagamitin ng Green Gang ang bagong makina laban sa iyo sa loob ng 2 araw. Huli na ang oras. Hindi pa rin ito naaalam ng mga tauhan ko. Ano ba talaga ang bagong gadget na to? Ang mga makina sa kasino ay iisa lang ang paraan ng panloloko. Huy, may naisip ako. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Pumunta ka, root alamin mo ng sarili mo. Oo, ilagay ang pusta at umurong na. Ang bahay ang mananalo lahat. Nandito ka ba para maglaro? Tigilan mo ang kakabulahan. Ang mesa namin ay para sa... Masyadong mababa ang kalidad ng mga mesa ninyo. Gamitin nyo ang mesa namin. Anong ginagawa mo? Sige. Okay. Dragon Head. Talagang nalaman namin, ang ginamit nila ay yung bago talaga. Atasan mo ang iyong mga tauhan na laging pumunta sa kasino para i-active nila ang mga dagdag na baraha sa ilalim ng mesa para sa akin makalipas ang 2 araw. May magandang plano na ako. Kumpiyansa ka bang mananalo sa sugal na labanan ngayong gabi? Huwag kang mag-alala, asawa. Ngayong gabi pangako kong palalayasin ang Green Gang. Pagkatapos, bumalik ka mamayang gabi. Kapag nakauwi na ako mamaya, magre-retiro na ako sa nakaraan kong buhay at maninirahan ng tahimik kasama ka sa ating tahanan. Umuwi ka ng maaga. Sige. Anak, nakasalalay sa'yo.
ang kaligtasan ng mga taga-Nan City ngayong gabi. Tatay, hintayin mo ang magandang balita ko sa bahay. Pinuno, guys, Mimo ang gagawa nito. Gamit ang lamesang pangsugal na ito. Dapat kang manalo ngayon. Sinisiguro kung walang magiging problema. Ang dating pinuno ni Huo Zhengxiao ay nagkasakit ng malubha dahil lamang hindi niya ako kayang talunin. Ngayon itong binatang ito, hindi kailanman magiging kalaban ko. Sinong nagsabing hindi kita kalaban? Huo Zhengxiao, sa wakas narito ka na. Ngayong gabi, tapusin na natin ang kalokohang ito. Umalis na ang Green Gang ninyo sa Nan City. Ang yabang mo, sabihin mo ang palaro. Gawin nating simple, isang round lang para magdesisyon. Tatalian ko ang sarili kong mata at ibibigay ang 4 na dragon sa poker table. Mayabang ka talaga. Kung kaya mo nga, simula ngayon, Green Gang ko'y di nalalapit sa Nan City. Kung hindi mo kayanin, gigibain ng Dragon Gate mamayang gabi. Mamamatay ka rin. Sige, payag ako. Pwede. Pero sa Green Gang, manggagaling ang card. Sige, Kunin ang mga card. Hindi ko binigay ang kumpletong card. Gusto kong makita paano ka maglalabas ng 4 na dragon. Nandaraya ka. anong nagawa ko? Ito ang card na ibinigay ko sa'yo. Halatang hinayaan mo. Ang kuwadra, hindi pa napagpapasyalan ang panalo. Huo Zhengxiao, ang huling dragon. Kita mo na. Huwag kang kabahan, Xiaoxian. Anong oras na? Alas 2:15. Makukulay ang mga card mo. Yung panalo ay nakadesisyon na ang Dragon Gate ay gigibain na ngayong gabi. Ang Green Gang ang mamamahala sa lungsod ng Nan. Hoy, tumahimik ka. Sinong nagsabing may nagwagi na? Xiaoxian, anong oras ko binuksan ang mga baraha? Dokitsek. Imulat mo ang mga mata mo at pagmasdang mabuti. Kung ganon, ang 4 na barahang ito, ibig sabihin by 1456. Kasi ba, hindi ito maaaring mangyari? Alam ko kung bakit. Magkaiba ang mga simbolo sa likod nitong dalawang baraha. Ito ang dalawang deck ng baraha. Pagmasdan mo itong dalawang deck. Magkaiba ang kulay sa likuran. Huo Zhengxiao, nagpalit ka ng mga baraha. Bago ako pumasok dito, isinailalim ako sa paghalughog. Walang paraang makapagtago ako ng baraha. Saan nanggaling ang barahang ito? May daya ang mesang ito. May mga nakatagong baraha ka rito noon pa. Ganyan ba ang nangyari? Wang Changtian. Tanga, sabihin mo ng malinaw sa kanila. Tayo ba'y nandaya una? Boss, ako... Tumahimik ka. Hoy Huo Zhengxiao, paano mo itinago ang mga baraha sa lamesa? Una sa lahat, dapat mong maintindihan, nasa Nan City tayo. Ito ang aking teritoryo. Kahit anong gulo sa lugar na ito, hindi mo maitatago sa akin. Sige, magsalita ka. Pangalawa, kapag ganyang panloloko ang gagamitin mo, lubos kang mabibigo. Sinabihan ko lang ang mga tauhan ko na magtago ng ilang baraha sa ilalim ng mesa ng maaga. Wala akong nakikita. Minaliit kita. Kung lalaban ka ng patas, wala na silbi ang mga pakulo ko. Mga kapatid, sabihin niyo, ano tawag dito? Ang labis na katusuhan ay sariling kapahamakan. Maaaring bumalik ang talino mo. Inatak sa puso ang boss. Dalhin nyo agad sa ospital. Hindi kayo welcome sa ospital ng Nan City ngayong gabi. Green Bang, saan ba kayo galing? Umuwi na kayo sa pinanggalingan nyo. Ang gwapo mo kanina. Nakuha mong kontrolado ang buong sitwasyon? Pagdating sa karisma, pati si Wang Changtian na matagal ng bantog ay naungusan mo. Talaga? Siyempre, totoo iyan. Muntik nang magapi ang Dragon Gate, ikaw ang nagligtas. Ang ginawa mo ngayong gabi, siguradong kumalat sa buong Nan City. Naging alamat ka na sa Nan City. Kumusta ang anak ko? Tatay, nagtagumpay ang anak mo. Anak, alam kong kaya mo. Tatay, tigilan mo na. Pasok na kayo't kumain. Lumamig na ang pagkain. Sige, Nakikiusap kaming bumalik ang Dragon Head para pamunuan muli ang Dragon Gate. Muling bumalik at pamunuan ang Dragon Gate. tumayo kayo. Ngayon, matatag ang South City at nagkaisa ang mga grupo. Hindi na kailangan ng Dragon Head ang Dragon Gate, di ba? Pero, Walang pero-pero. Dati,
Mahusay akong Dragonhead. Ngayon, gusto ko lang maging mabuting ama. Asawa, maliay niyo bar. Wait.